Ayan po mga kapitay sa home, magandang oras po siya lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, tila magkakaroon na po ng trabaho ito hong Korte Suprema po, mga kabida, dahil meron na raw magpa-file ng petisyon patungkol ho sa threshold doon ho sa conviction po ni Vice President Sara Duterte po. Naging mainit na usapin po ito hong threshold mga kabida, matapos pong magsalita ito hong si Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero na 16 votes ang kailangan daw mga kapida ng mga senator judges para ho makonvict si Vice President Sara Duterte. Kung saan po ilan ho sa mga senador dito ay tila alanganin at gusto kong klaruhin po bago ho sila magbutuhan mga kabida po. Kaya according to Prosecutor Maria Isabel Zamora, meron daw magpa-file ng petisyon, although inamin po niya na hindi po sila, okay, pero isang individual, mga kabida, o di kaya grupo, although hindi po niya pinangalanan, pero definitely meron pong magpa-file po, mga kabida, sa Korte Suprema, at para malinaw kung ano ba talaga ang threshold considering 21 lang po na mga senador po ang active participants ngayon, mga kabida, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Dahil dalawa po dito, nakakulong. Samantala yung isa, nagtatago po, mga kabida, po. Okay? Eto, babasahin ko muna itong post po ng politico.com, mga kabida. The debate over the exact number of votes required to convict Vice President Sara Duterte in her ongoing impeachment trial is officially headed to the Supreme Court. Okay? San Juan Representative Isabel Maria Zamora, who serves as a prosecutor in the trial, confirmed that a petition will be filed before the High Tribunal to clarify the voting threshold, especially since the Senate is currently operating with less than 24 active members. Ayan. Ito yung sinabi po ni Zamora po, mga kabida. Yes, I believe someone will bring it up to Supreme Court. So, intayin na lang natin. Zamora shared during an ambush interview at the House of Representatives. However, the lawmaker clarified that the prosecution panel will not be the one to lodge the petition. Not us, because we're very busy in presenting the evidence, Zamora noted. The representative declined to disclose the identity of the individual or group poised to file the case, but she emphasized that the prosecution does not need to give its blessing for the petition to push through. The legal question gained traction last week after Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero stated that the threshold for a conviction remains at 16 votes. However, Escudero admitted that the matter could be subject to the Supreme Court's clarification. Ayan. Zamora agreed that the High Court's intervention is timely. Well, the issue is right for adjudication dahil we have to settle it once and for all para malaman natin kasi eventually magbobotohan na din, Zamora explained. Currently, there are only 21 active senator judges participating in the trial. Senator Jingo Estrada and Rodante Marcoleta are currently detained over plunder charges, while Senator Ronald Bato de la Rosa has reportedly gone into hiding following the issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court. Zamora believes that the required number for a conviction could be reduced from 16. She pointed out that the Constitution requires the concurrence of 2/3 votes of all members of the Senate, rather than a fixed number of 16, which should take into account the incomplete roster of the upper chamber. So yon, inaasahan po natin, mga kapitan, na anytime from now, meron pong magpa-file ng petisyon dyan po sa Korte Suprema, po. Okay, either individual or group, Wala naman po sinabi po si Prosecutor Zamora, makabida kung grupo ba ito o individual ba ito, pero definitely
Okay? Klinaro po niya, ano, mga kabida, na meron po magpa-file ng petisyon, ano, para lang po linawin po itong threshold. Okay? Kung ano ba talaga, 16 ba, o pwede hong i-reduce ito, ano, considering 21 senators lang po, ano, ang nagpa-participate dyan po sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Actually, malinaw na po yan eh. Hindi na po kailangan klaruhin yan, ano, mga kabida. Meron po kasing decision po ang Korte Suprema, ano, mga kabida, Bayan versus Zamora, kung hindi ako nagkamali, ano po. Okay? Na kung saan, sa desisyon na yon, 23 lang po yung senador, ano, mga kabida. Pero, ang sabi po ng Korte Suprema, kailangan po na gamitin po ang 24 members at ang threshold po dito is 2/3, ano, mga kabida na po. Ito din yung sinight, mga kabida, ni Senator Cheese Escudero nung sinabi po niya na nananatili ho sa 16 yung threshold po, ano, for the conviction, mga kabida. Okay? Despite na meron pong dalawa pong mga senador na nakulong at isa po yung nagtatago, ano, mga kabida, ano po. Okay? Dahil malinaw po sa saligang batas po, ano, mga kabida, na hanggat ang isang senador hindi ho matatanggal po, mga kabida, mananatili pa rin itong senador. Okay? And since itong tatlo, wala naman pong proceedings dyan po sa Senate na magtatanggal ho sa kanilang tatlo, ano, mga kabida, sila pa rin, mga senador pa rin sila, no, ng Pilipinas. So since sila po ay mga senador pa rin ng Pilipinas, lahat po ng mga proceedings dyan, counted po itong tatlong mga senador po, ano, mga kabida. So wala hong pagdedebatihan dyan, ano, mga kabida. It's just that ilang mga senador lang po ang talagang gusto hong ibaba itong threshold, ano, mga kabida, even the prosecution. Kasi magiging disadvantage po, mga kabida, sa kanila kung mananatili hong 16 yung threshold, ano, dahil sigurado po na hindi ho aabot po, ano, ng 16 votes itong conviction. At malinaw po sa saligang batas na kapag hindi po aabot po sa 16, ano, mga kabida, yung boto, okay, for the conviction of Vice President Sara Duterte, automatic po yun, ano, na magiging decision po ng impeachment court ay acquittal. Kahit na po sasabihin po natin, for the sake of discussion, ano, na overwhelming masyado yung evidence, okay, against the Vice President, okay, wala pa rin yun. Kung hindi ho aabot po ng 16 po ang boto for the conviction, ma-acquit pa rin si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Kaya pinipilit po nila, ano, na ibaba ito. Okay? Hindi naman po pwede ang mga senador po ang gagawa niyan, ano, mga kabida, kasi wala ho silang kapangyarihan eh. Wala ho silang otoridad, ano, to do that. It's the Supreme Court has the power and authority to interpret kung ano po yung magiging threshold dahil ho sa tatlong mga senador ang hindi ho nakapag-participate dyan po sa Senate impeachment trial, ano, mga kabida. Okay? Maganda po na ito po ay ihahain po, ano, sa Korte Suprema, mga kabida, para po magkaroon po ng clarification. Hindi yung mga senador lang po ang gagawa po ng ganung bagay po, ano, mga kabida. Hindi po pwedeng iwido-wido yan. Okay? Dapat nasa right track po, ano, mga kabida. Dapat Korte Suprema po ang magsasabi, ano. Kasi kung tutuusin po, kung baguhin lang po yung threshold na yan, ano, base sa nabasa ko po, ano, mga kabida, hindi po Senado, hindi po Korte Suprema kundi constitutional amendment. Kasi malinaw po sa Constitution po, ano, mga kabida, na 2/3, okay? 2/3 of all members. Now, kung gusto nilang baguhin po, okay, itong threshold, gusto nilang gawing 1/3, dapat amyandahan po ang saligang batas, ano, mga kabida. Paano? Kailangan maghain po ng resolution o di kaya batas dyan po sa Kongreso, ano, to amend the Constitution. Yun lang po yung
paraan po, ano, mga kabida. Pero mas matagal yan na proseso actually, no? Aabutin niya ng siyam-siyam po, mga kabida, ano po. Okay? Matatapos na lang po ang impeachment trial. Hindi pa po tapos yung amendment. So, the best thing to do dito is to interpret the Constitution, ano, mga kabida, with the current members of the Senate. Kung talagang pwede bang bawasan. Okay, 2/3 pa rin, pero bawasan po ang numbers of all members of the Senate. Okay, hindi ho mawawala ang 2/3 kasi ang 2/3 fix na po yan, ano, sa saligang batas, mga kabida. It's just that yung numbers lang talaga ng total members of the Senate, yung composition niya, considering tatlo po ang wala, ano? Hindi sa ganun na tinanggal, kundi sila po ay may mga kaso, nakakulong, ang isa nagtatago, ano, mga kabida. So, ang question kasi dyan, kung yung kanilang non-participation dyan po sa impeachment trial would warrant doon ho sa kanilang exclusion, ano, mga kabida, sa pagboto. Okay? And since would that affect the numbers of the threshold, ano? Yan yung malaking tanong po na dapat hong sagutin ng Korte Suprema po, ano, mga kabida. Okay? So, antayin na lang po natin. Sana ito po ay madesisyonan bago ho magbotohan. Kasi sa bagong patakaran po, ano, dyan po sa impeachment court, hindi po sum up lahat. Okay? Bago sila magbotohan, ano, mga kabida. Ibig sabihin, per impeachment article, mga kabida, okay, magbobotohan po ang mga senador. Halimbawa, ito ngayon, Article 4 man ito, ano, unang impeachment article po na isinalang. Okay, grave threat. Okay, pag matapos na po ang prosecution ng presentation, and then tapos na rin yung defense ng presentation, ano, ng kanilang testigo at saka ebidensya, ano, mga kabida. Okay, diyan po magkakaroon po ng botohan. Okay, bago po pupunta doon ho sa ibang article. Okay, mga kabida na po. Alright? So, since per article po yung botohan, so madali lang po ito. Okay? So, kailangan hong masagot na po itong katanungan po, mga kabida, no? Kung ang 2/3 of the 24 ay mananatili ba ito despite sa tatlong mga senador na hindi ho makapag-participate o nakapag-participate po, ano, sa trial, mga kabida, or pwede hong bawasan po ang total number po ng mga senador, pero mananatili pa rin yung threshold, ano, mga kabida. Kung sakali man po 21 po, mga kabida, ang ika-count, so 2/3 of that, ano, posible hong 13 o di kaya 14 po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kung 14, kulang lang po ng isa, ito hong majority block. Okay? Kung 13 po, swak na swak po itong majority block. Pero I believe, hindi ho lahat po. Diyan po sa 13 po, mga kabida, ang boboto po ng yes o di kaya conviction po, ano, against Vice President Sara Duterte. Dahil ilan po sa kanila dyan sa majority block, mga re-electionist po, ano, mga kabida. And most probably, ayaw ho nilang i-gamble po yung kanilang political career kung buboto po sila ng conviction, considering napakalakas po ng Vice Presidente po, mga kabida, sa Mindanao at saka sa Visayas. Okay, kung gagawin po nila yan, so at stake ho yung kanilang, o at least yung kanilang political career, ano, mga kabida na po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Considering meron na raw magpa-file po ng petition diyan po sa Korte Suprema regarding dito ho sa ano ba talaga ang totoong threshold sa conviction po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida, diyan po sa Senate Impeachment Court. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.